Hello guys. Hello guys. Paaraw kami ngayon. So, kukwento lang kami tungkol sa journey or nangyari sa... Ilang buwan na ba si Bebe? 1 month and 3 weeks. 1 month and 3 weeks. Ito 2 months na. Ito 2 months na siya. Sa April 14. Yun naman. Hello. Ba't parang ang dilim dyan? Ano? Ang dilim talaga. Ang itim ko talaga dyan. Well, ang ganda nga ng background natin, oh. Ang ganda nung Dito ngayon kami sa farm namin. Ay, may aso. Aso sa likod. Nung pinanganak ko si Baby Mikel nung February 14, 2024. Tapos sa Philippine General Hospital. And yung mga first 2 days niya, hindi naman siya naninilaw. Pero nung ikatlong araw, na-observe ng pedya at na-observe din namin na naninilaw nga siya. So, dapat ika-3rd day ay madi-discharge na kami. Pero, nirekomenda sa amin ng... Ano ba yan? Nawala tuloy ako. Katlong araw, tinest pala yung bilirubin level niya. So, yung paninilaw yon. So, mataas. Nasa 14 siya. Ang normal, 12, di ba? Normal daw sa mga newborn. Yung mga ilang araw pa lang is 12 pababa. Ngayon, nirekomenda sa amin na mag-phototherapy ng 24 hours. So, nung after 24 hours, bumaba naman ulit. Naging 12 na. So, dinischarge na kami sa hospital. As, nung nasa apartment na kami sa Malate, yun, lagi kaming sinusundo pa sa umaga, sinusundo pa kami ng asawa ko si Mac para lang pumunta sa park. Kasi dun sa mismong tinitira namin, walang araw talaga. Sobrang walang araw. Meron man, paglabas mo mga 8:30 na, mainit. Masakit na sa balat yun. So, tiyagaan talaga sa pagpapaaraw. Kasi nga, in-explain din ng pedya namin kung bakit siya kailangan mag-normalize yung bilirubin level. Kasi pala, may epekto pala to sa sa brain ng mga baby. Matagal. Oo, pag matagal na high risk yung level ng bilirubin ng mga anak natin. Kasi pala, may mga cases daw na parang ang connotation kasi nating mga tayo, normal lang yan, yung paninilaw, mawawala rin yan, paarawan mo lang, ganon. Pero ang nangyari kasi sa baby ko, bumabalik yung paninilaw niya. So, may time na after 1 month, nagpa-check ulit kami sa pedya. Ang nangyari, sabi ng pedya, hindi daw nawala yung paninilaw. Which is tama, parang bumalik nga talaga. So, right after that, gusto niya i-confine na kami agad sa Manila Med. Pero, syempre, yung budget din ay iniisip din namin. Tapos, doon na lang kami, nagtiyaga kami doon sa OBAS, doon sa may charity sa emergency pala ng PGH. So, 11 PM kami dumating doon. Pero pagdating naman namin doon, dahil may endorsement na rin kami, tsaka, si Doc doon mahal? Doc Orduña. Si Doc Orduña, na siya doon? Yung parang consultant? Parang consultant siya doon sa PGH. Na-assist kami agad nung parang mga residenting doktor. At saka luckily, andun din siya. After niya nung check-up namin sa Manila Med, buti nandun din siya sa PGH. Tapos kinuhanan na ng dugo si baby. Grabe talaga yung iyak niya. Tsaka yung sobrang daming dugo ang kinuha dun sa paa.
buti na lang may yaya kaming kasama, siya ang pinaghawa ko kasi hindi ko talaga kayang tignan yung anak ko. Tapos yun, pinakuha ng CBC, pinakuha ulit yung bilirubin level. Tapos nagpaano na kami, pumila na kami for pay room. Kahit na ano, kasi kailangan daw ma-phototherapy siya agad-agad. Tapos noon, gumawa ng paraan dun sa may emergency room, meron naman silang phototherapy, pero ang liit ng phototherapy nila, tapos ang liit lang ng higaan. Pag binababa ko dun yung anak ko, umiiyak, sobrang iyak talaga niya. As awang-awa kami talaga, tapos yung paligid, ang toxic talaga, ang daming pasyente. Nakakatakot doon. Nandun na lahat ng sakit. Nakakatakot talaga. Tapos nung talagang tinanggal namin mag-asawa yung baby namin. Tapos hinanap kami nung doktor, nung pedya. Tinanong kami bakit daw namin hindi phototherapy. Sabi ko, naaawa kami at iyak na iyak din. Sabi ko gano'n. Tapos tatanggal din yung sa mata niya, hindi safe yung blue light. Tapos natanggal mo. Pinagawa kami ng waiver. Ayun, gumawa na lang talaga ako ng waiver. Sabi ko, maghihintay na lang ako ng pay room para doon na lang kami magpo-phototherapy. Tapos, nung mga madaling araw na, mga 5 na o 4 pa lang. Maaga yun eh. 5 siguro po. Mga ganon. Nilapitan kami nung pedyang residente. Sabi doon, Mami, nakita na po ni Doc Ordo niya yung result ng lab test ni baby. Hindi na daw po kayo i-recommend for admission and phototherapy. Basta ituloy-tuloy nyo lang daw po yung pagpapaaraw din. Kasi yung CBC niya normal. Yung bilirubin niya, mahal, ilan? 8. Nag-8 na yung bilirubin niya after 1 month. Tapos ayun, talagang para kaming nabunutan ng tinig ng asawa ko. Talaga napaiyak kami kasi nga ang hirap din talaga sa hospitals. Kasi ang unang tansya ng doktor namin, mga 2 to 3 days tayo, no? Oo. Tuloy-tuloy kaming magpapapototherapy. Matagal na yung paninilaw ni bebe. Magwa 1 month na. Yun, tapos di uwi na kami ng apartment, ganyan. Araw-araw pa rin, paaraw pa rin, basta may araw. Kasi sa Manila kasi ang hirap din Talagang alas 7 na halos wala pang araw. So ang nangyari, pinatest ulit natin, no? After 1 week, pinatest ulit namin yung bilirubin niya. Naging 8.5 naman. Tumaas naman ng 0.5. Pero hindi na siya recommended for phototherapy daw. Tapos doon pala na-diagnose after 1 month kung bakit naninilaw ay dahil sa breastfeed jaundice sa gatas na naibibigay ko kay baby. Pero sabi naman ng pedya ay mga 3 months, 2 to 3 months ay mawawala rin naman daw yung breastfeed jaundice niya, yung jaundice niya. Naninilaw, pero ay mawawala na Tapos ngayon, nag-decide na kami after 1.5 month ni baby, nag-decide na kami umuwi dito sa probinsya para nga, una rin, para talaga madaling magpaaraw. Tingnan nyo naman, ang ganda ng paaraw dito sa amin. Malaki, ang lawak. Wala pang polusyon. Kasi sa Manila, mausok talaga. Nakakaawa rin yung mga may mga nakakasabay din kami nagpapaaraw noong una sa kalsada. Syempre yung buga ng tambutso ng bus, ng ibang sasakyan. Talagang sabi ko, ang hirap. So praise God at nakauwi naman na kami dito. Tsaka yung kulay ni baby, hindi na talaga siya naninilaw. Dati mata niya nawala na. Oo. Kasi pero nung unang linggo namin dito, talaga yung mata niya, may dilaw-dilaw pa. Pero ngayon, wala na. Laki ng improvement. Okay, tapos si bebe. Yan yung anak namin, no? Pogi, di ba? Ang pogi-pogi ng bebe. Ang kapal ng buhok. Magto 2 months pa lang siya, pero ang laki daw niya. Parang 3 months na daw. Malay, sumitakip ng mata niya. Kino-cover lang namin yung kan para hindi masira yung mata niya.
Tapos, ano pa ba yung mga kwento natin ng mga prayer lang din talaga. Wag tayong magpabaya sa prayer kasi si God lang din naman talaga ang makakagaling sa ating mga anak sa mga sakit natin. So, yun. Kaya tiyaga pa rin namin papaarawan hanggang sa paglaki namin ito. 1 month, 3 weeks na si Bebe ngayon. Mag 2 months na siya. Healthy naman. Tsaka ituloy ko yung kwento kanina, yung sa bilirubin. Yun nga yung sinasabi ko na laging sinasabi sa atin ng mga tao sa paligid natin, di ba? Normal na naninilaw. Which is totoo naman talaga, normal talaga. Kaya lang yung epekto kasi dito sa baby natin, maaaring yung mga neurons ng brain ay magka-problema. Kasi daw dun sa pedya namin, actually, hindi lang siya basta pedia, neurologist din siya. Kaya, mas serious niyang tinetake yung mga bilirubin na to. Kasi may mga cases na pag malala na yung bilirubin, may mga damage na sa brain. Oo. Tsaka may damage na sa brain, tsaka lang ipapacheck up sa kanya. Which is isang factor ay yung mataas na bilirubin. At matagal na paninilaw. Kasi talagang praise God din dun sa neurologist namin. Siyempre nalalaman namin yung mga ganitong bagay. Kaya hindi rin kami nagpakampante na basta, noong una kampante kami dahil nga sinasabi ng tao na normal lang yan, matatanggal din yan, basta paarawan nyo lang. Hindi naman pala sa dahil pala sa breast milk ko. Kaya pala naninilaw si baby. Breastfeed yun. Kaya, oo. Tsaka pabalik-balik na. Yun. Tsaka siguro nung umuwi na ako dito sa probinsya, nawala na yung stress ko rin na iba talaga dun sa Manila. Tsaka, noong una pa pala, high blood pa ako. Low blood ako bago ako mabuntis. Tapos nung all duration ng pagbubuntis ko ay normal ang BP ko. Pero nung nanganak ako, after ko manganak, sobrang taas. Umabot pa ako ng 177. Kaya talagang nahihilo ako. Sinasabi ko nga sa asawa ko. Noong una kasi, kala ko sa puyat lang, ganyan. Pero nung pala, na high blood na ako. Kaya pinag-take na ako ng medicine. Kasi kailangan talagang mag-normal. Tsaka doon kasi sa apartment namin, wala kang masyadong lakaran. Pero dito sa probinsya, malawak yung bakuran, may mga bukid kang pwede kang lakad-lakaran. So, siguro nakakatulong din yun, makanormalize nung blood pressure ko. So, yun lang. Bebe. Ano, bebe? Sana may natutunan din kayo sa istorya namin. Sa mga mami dyan, mga bagong mami and daddy dyan. So, God bless sa pagpapalaki natin sa mga anak natin. Ganda ka sa puyat. Magbaon ng maraming pasensya. Kasi kami minsan din mag-asawa, minsan nagkakainisan din eh. Kahit pagod, tapos ganoon pa. Nakapagod. Tapos lalo na pag yung iyak ng anak mo, yung kakaiba, yung parang may pagtili, yung may pagsigaw. Parang di ko alam kung kinagat na ba ng langgam, o napilay na ba, o ano ba. Nakatakot din. Pero praise God din, dahil andyan naman si God na naggagabay sa atin. Actually, ako, yung asawa ko si Max, siya pa yung mas maalam. May langgam, mahal, patanggal, ayun, nasa dede. Ay! O may langgam, kita nyo na. Tapos ang damit ng anak namin usually ay puro puti para kita namin agad kung may insekto man na gumagapang o dumadapo sa kanya. So yun lang guys. Thank you. Bye bye. Bye bye.